Nasaksihan na ba ninyo kung paano bumabagsak ang isang pusa? Mayroon talagang nakakabighaning tagpo doon, halos mahiwaga. Para bang, sa ilang sandali, isinasantabi nila ang mga batas ng physics at laging nagtatagumpay na makababa ng buong karespe-respeto sa apat na paa. Saan nanggagaling ang kakaibang abilidad na ito? Mahika ba ito? Likas na instinto? O may iba pa? Ngayong araw, magiging mga physicists at biologists tayo para lutasin ang isa sa pinakalumang misteryo tungkol sa pusa. Hahalukayin natin, literal na buto sa buto, ang nangyayari sa isang pusa habang ito ay nasa ere. At sisiguraduhin ko, sa pagtatapos ng videong ito, titingnan mo ang iyong mabalahibong kaibigan sa ibang paraan at mauunawaan mo kung gaano kakomplikado at kaperpekto ang biomekanismong umaalpas sa iyong kandungan. Siya nga pala, nagpakita na ba ng kahangahangang akrobatika ang pusa mo? Ikwento ang pinakanakakagulat na insidente sa comments. Bago tayo tuluyang sumisid sa physics, balikan muna natin ang kasaysayan. Hindi lamang mga modernong cat owner ang nababagabag sa tanong na ito. Ang pinakamahuhusay na kaisipan sa loob ng maraming siglo ay naguluhan sa kakaibang pangyayaring ito. Nagtataka at hindi makapaniwala ang mga siyentipiko noong ika-19 na siglo, tulad ni James Clerk Maxwell. Ayon kasi sa batas ng classical mechanics, ang isang bagay na hindi na umiikot bago bumagsak ay hindi na maaaring umikot ng mag-isa habang nasa ere. Tila imposible ito, isang malaking pagkadismaya at paradox. Ang malaking tagumpay ay dumating lamang noong 1874 salamat sa French scientist at photographer na si Etienne Jules Marais. Sa tulong ng chronophotography na maituturing nating ninuno ng modernong sine, nakunan niya ang pagbagsak ng pusa, frame by frame. Ang nasaksihan niya ay tuluyang nagbago sa ating pag-unawa sa akrobatika ng pusa. Sa unang pagkakataon, nakita ng mundo ang mahiwagang pangyayaring ito sa slow motion at naging malinaw, walang paglabag sa batas ng physics. Mayroon lamang henyong paggamit sa mga ito. Kaya, umpisahan na natin sa pinakapangunahing alamat na bumabagabag sa isipan ng nakararami. Instinct lang yan. Kaya nilang gawin yan simula pa nung pinanganak sila. Mukhang tama, pero hindi ito ganap na totoo. Ang mas angkop na tawag dito ay ang reflex ng pagbalance o writing reflex. Totoong likas itong kakayahan, pero hindi ito agad nagagamit. Hindi ito gumagana sa isang snap lang. Mula sa unang araw ng kanilang buhay, kailangan pa itong matutunan at sanayin ng kuting. Ang reflex na ito ay nagsisimulang lumabas sa edad na 3 hanggang 4 na linggo at ganap na perpekto na lang ito pagsapit ng ika-7 linggo. Ibig sabihin, isa itong komplikadong kasanayan na nangangailangan ng matinding pagsasanay sa sistema ng mga ugat at sa mga kalamnan. Hindi lang ito simpleng pagkahulog, kundi isang napakakomplikadong serye ng galaw na ginagawa sa loob lamang ng isang kisap mata. Isipin mo ang isang Olympic gymnast na gumagawa ng somersault. Ganyan ang ginagawa ng pusa mo tuwing hindi sinasadyang mahulog ito mula sa sopa o kama. At ang pundasyon ng reflex na ito ay hindi mistisismo, kundi isang perpektong gumaganang sistema ng mga sensor. Paano nga ba nalalaman ng pusa kung nasaan ang taas at ang baba, lalo na kapag nahuhulog na siya ng nakapikit? Ang kasagutan ay nakatago sa kaloob-looban ng kanyang panloob na tainga. Doon matatagpuan ang isang kamanghamanghang organo, ang vestibular apparatus. Isipin mo ito bilang isang napakatumpak na biological gyroscope. Ito ay binubuo ng isang sistema ng maliliit na kanal at silid na puno ng likido at
may kalat-kalat na sensitibong mga hibla o buhok. Anumang pagbabago sa posisyon ng ulo, anumang bilis or pag-ikot ay nagpapagalaw sa likidong nasa loob ng mga kanal at nanggigising sa mga hibla. Ang mga senyas na ito ay agad na ipinapadala sa utak na nagpapaalam sa eksaktong posisyon ng katawan sa kalawakan at sa hindi kapanipaniwalang bilis. Ang sistemang ito ang nagbibigay sa pusa ng paunang impormasyon na kailangan niya para makapagmaniobra. Ito ang nagsasabi, ayun, bumabagsak tayo ng patiwarik, oras na para kumilos. Kung wala ang nabigasyong ito, ang lahat ng kasunod na akrobatiko ay hindi na magiging posible. Ito ang una at pinakamahalagang hakbang sa proseso ng kanilang pagliligtas sa sarili. Ngayon, aalamin na natin ang pinakasentro ng misteryo, yung pisikal na batas na tila nilalabag ng mga pusa. Ito ang batas ng pagpapanatili ng angular momentum o moment of impulse. Sa madaling salita, ang batas na ito ay nagsasabi na kung walang panlabas na puwersa ang kumikilos sa isang umiikot na bagay, ang kabuuang pag-ikot nito ay mananatiling pareho. Ang pinakamalinaw na halimbawa ay ang skater. Kapag umiikot siya na nakabukadkad ang mga braso, mayroon siyang isang bilis. Ngunit sa sandaling idikit niya ang mga braso sa kanyang katawan, mas mabilis siyang iikot. Hindi nagbago ang kanyang bigat, ngunit nagbago ang kanyang moment of inertia. Upang mapanatili ang kabuuang angular momentum, tataas ang bilis ng pag-ikot. Ngunit sa kaso ng pusa, iba ang problema. Nagsisimula siyang mahulog ng walang anumang paunang pag-ikot. Ang kanyang angular momentum ay katumbas ng zero. Kaya paano niya nagagawang umikot sa himpapawid kung nangangahulugan iyon ng paglikha ng pag-ikot mula sa wala? Ito mismong paradokso ang nagpahinto sa mga siyentista hanggang sa sinimulan nilang tignan ng pusa hindi bilang isang buo at matigas na katawan. At heto na, ang henyong diskarte na kaloob ng kalikasan sa mga pusa. Sa halip na paikutin ang buo niyang katawan ng sabay-sabay, hinahati ng pusa ang sarili niya sa dalawang magkahiwalay na parte. Ang una niyang ginagawa ay iyuko ang kaniyang katawan sa may baywang, halos maging right angle ang hugis. Sa ganitong paraan, ang harap at likod na bahagi ay nakakapaligid sa isa't isa sa iba't ibang axis. Ito ang pinakaimportante. Dito nito nalulusutan ang simpleng pagpapaliwanag ng Law of Conservation of Angular Momentum. Ngayon, hindi na lang iisang katawan ang mayroon tayo, kundi isang sistema ng dalawang katawan na pinag-ugnay ng isang malambot na gulugod. Mananatiling zero ang kabuuang angular momentum ng buong sistema, pero hindi ito hadlang para umikot ang magkahiwalay na parte sa magkasalungat na direksyon at sa gayon ay nagkakakompensahan sila. Isipin mo na lang na nasa kalawakan ka at nakalutang sa zero gravity. Hindi ka makakabaling o makakalingon sa pamamagitan lang ng pagwagayway ng mga kamay mo. Pero kung sisimulan mong paikutin ang itaas na bahagi ng iyong katawan sa isang direksyon at ang ibaba naman ay sa kabilang direksyon, mababago mo ang iyong oryentasyon. Ito mismo ang ginagawa ng pusa, pero syempre, mas maganda at mas epektibo ang pagkakagawa niya. Suriin natin ang kilos na ito ng paunti-unti. Matapos na nakabaluktot ang pusa sa gitna, sinisimulan niyang paikutin ang harapang bahagi ng kanyang katawan. Para mas mabilis siyang umikot, kailangan niyang bawasan ang moment of inertia ng bahaging iyon. Ano ang ginagawa niya? Ikinukuyom niya ang mga paa sa harapan, dinidikit sa kanyang dibdib, tulad ng isang si figure skater na nagdidikit ng braso para bumilis. Sa pagbawas ng radius of rotation ng harapang bahagi, madali itong maiikot ng pusa patungo sa direksyong gusto niya, pababa sa lupa.
Ito ay isang napakabilis at epektibong pag-ikot. Sa mismong sandaling ito, alam na ng utak niya, batay sa datos mula sa kanyang vestibular apparatus, kung saan eksaktong kailangan siyang umikot. Nagko-contract ang mga kalamnan sa leeg at balikat, at sa isang iglap, nakatingin na ang ulo at mga paa sa ibaba, handa nang salubungin ang lupa. Ito ang unang yugto ng komplikadong ballet na ito, at nangyayari ito sa loob lamang ng ilang daang bahagdan ng isang segundo. Pero teka muna, kung ang harapang bahagi ay umikot na sa isang direksyon dahil sa batas ng pagpapanatili ng angular momentum, ang likurang bahagi ay dapat ding umikot sa kabaligtaran, hindi ba? Tama, ganoon nga. At ginagamit ito ng pusa ng may matinding talino at katusuhan. Para mabawasan ang pag-ikot ng likurang bahagi sa malinaw na direksyon, ginagawa niya ang eksaktong kabaligtaran ng ginawa niya sa harap. Ikinakalat niya ng husto ang kanyang mga paa sa likod. Iniuunat ang mga ito palabas. Sa paraang ito, dinadagdagan niya ang moment of inertia ng likurang kalahati ng kanyang katawan. Ano ang resulta nito? Ibig sabihin, para sa parehong angular momentum na bumabawi sa pag-ikot ng harap, ang likurang bahagi ay iikot lamang sa mas maliit na anggulo. Kaya habang mabilis na umiikot ang harapang bahagi ng 180 degree, unahan ay tinitisino na, ang likuran naman ay parang tamad na umiikot pabalik ng ilang dekadang degree lang. Napakatalino, hindi ba? Kaya, tingnan natin kung paano ito nabuo. Ang harapang bahagi ng katawan, kasama ang mga paa na nakatiklop, ay mabilis na umikot upang sumalo agad sa tamang pwesto. Samantala, ang likurang bahagi na may mga paang nakadipa ay mabagal at parang nagdadalawang isip na umikot sa kabilang direksyon. Pero bahagya lang, ang kabuuang angular momentum ng sistemang ito, ang pusa, ay nananatiling zero. Kaya, hindi nalabag ang batas ng pisika. Ngunit kitang-kita ang resulta. Nakatutok na pababa ang ulo at mga paang pangharap. Tagumpay ang pusa sa unang yugto ng paglaban nito sa grabidad. Sa sandaling ito, ang hugis niya sa himpapawid ay parang isang letrang G. Pero hindi pa tapos ang misyon. Ang likurang bahagi ay hindi pa rin nakaayos. At ngayon, kailangan ng pusa na baliktarin ang turok na ginawa niya para ituwid din ang ikalawang bahagi ng katawan. Ito na ang ikalawang akto ng pagtatanghal niya sa himpapawid. Ngayong stable na ang harap na bahagi ng katawan at nakatutok na pababa, nag-iiba ng diskarte ang pusa. Baliktad naman ang kanyang ginagawa. Inuunat niya ang kanyang mga pangharap na paa para tumaas ang kanilang moment of inertia. Samantala, ang kanyang mga paa sa likuran ay idinidikit niya sa kanyang tiyan na nagpapababa ng kanilang moment of inertia. Ano ang kasunod na kilos? Sisimulan niyang paikutin ang likurang bahagi ng katawan para pumantay ito sa harap. Dahil mababa na ang moment of inertia ng likod, napakabilis ng pag-ikot nito. Samantala, ang harap na bahagi, dahil sa mataas nitong moment of inertia, ay bahagya lang iikot sa kabilang direksyon bilang kompensasyon. Ang resulta, mabilis na aabutan ng mga panglikod na paa ang mga pangharap at ang buong katawan ng pusa ay magiging tuwid, nakaabot sa perpektong posisyon para sa paglapag, nakataas ang likod at nakababa ang mga paa. Ang buong komplikadong prosesong ito na inilarawan natin sa ilang bahagi ay natatapos ng pusa sa loob lamang ng wala pang isang segundo. Siyempre, hindi magagawa ang lahat ng akrobatikong ito kung wala ang natatanging istruktura ng balangkas ng pusa. At nasa sentro ng lahat ng ito ang kanyang napakalambot at napakakiling na gulugod. Ang tao ay may 33 buto ng gulugod, vertebrae. Pero ang pusa,
mahigit 50, kasama na ang mga buto sa buntot. At ang mas mahalaga pa, ang mga intervertebral diskaba ng pusa ay mas malambot at mas elastiko kaysa sa atin. Kaya naman, binibigyan sila nito ng kamangha-manghang kalayaan sa pagkilos. Ang gulugod ng pusa ay kayang yumuko at umikot sa paraang hindi natin kayang isipin bilang tao. Ang pagkalambot na ito ang nagpapahintulot sa pusa na halos tiklupin ang sarili habang nasa ere at paikutin ang dalawang bahagi ng katawan nito ng magkahiwalay. Kung kasing tigas ng sa tao ang gulugod ng pusa, ang writing reflex o ang abilidad na umayos ng bagsak ay imposibleng mangyari sa pisikal na paraan. Kaya sa susunod na makita mo ang isang pusa na umuukit sa isang posisyong hindi mo sukat akalain, tandaan, nasasaksihan mo ang isa sa mga kamangha-manghang gawa ng evolutionary engineering. Pero may isa pang maliit pero napakahalagang bahagi sa katawan ng pusa na siya talagang susi para maisagawa nila ang akrobatikong pag-ikot na ito. Ito ay ang kawalan nila ng buo o kumpletong collarbone o clavicle. Sa mga tao, ang ating mga collarbone ay mahahabang buto na matigas na nagkokonekta sa ating balikat at sa dibdib. Pero sa mga pusa, ang kanilang collarbone ay napakaliit lang na buto na parang lumulutang at hindi nakakabit sa anumang ibang buto. Ano ang benepisyo nito? Nagbibigay ito sa kanilang balikat ng hindi kapani-paniwalang kalikutan o mobility. Dahil dito, nagagawa nilang sumikip ang kanilang dibdib at makadaan sa napakakipot na butas. Pero sa konteksto ng kanilang paglipad at pag-ikot habang nasa ere, mas nagiging malaya siyang paikuti ng harap na bahagi ng katawan niya, hiwalay sa likurang bahagi. Hindi hadlang ang matigas na buto sa kanilang balikat, kaya't nakadaragdag pa ito ng ilang antas ng kalayaan sa pag-ikot o rotational maneuver. Isa itong maliit na piraso pa sa malaking larawan na nagpapatunay kung bakit napakaperpekto at napakahusay ng mekanismo ng pusa sa paglanding. Pero saan napunta ang papel ng buntot? Marami ang naniniwala na ang buntot talaga ang pangunahing instrumento na ginagamit ng pusa upang magmaniobra habang lumilipad, parang timon. Pero ito ay isa sa mga pinakakaraniwang maling akala. Oo, gumagana ang buntot sa proseso, ngunit ang papel nito ay pantulong, hindi ang pangunahin. Nagsisilbi itong panimbang o counterbalance para sa pagpino at panghuling pagpapirmi. Sa pamamagitan ng pag-ikot ng buntot sa isang direksyon, matutulungan ng pusa na umikot ang katawan nito sa kabaligtaran. Pero ang pangunahing trabaho ay ginagawa ng gulugod at mga paa. Ang pinakamahusay na patunay dito ay ang mga lahi ng pusang walang buntot tulad ng Manx cat. Kaya nilang gawin ang writing reflex o ang pagtuwid ng sarili nang hindi nagpapatalo sa kanilang mga kapatid na may buntot. Kung gayon, ang buntot ay isa lamang sistema para sa masusing pagpino, parang cherry on top ng isang perpektong mekanismo. Ngunit hinding-hindi ito ang mismong makina. Mahalagang malaman na ang pambihirang kakayahang ito ay hindi laging gumagana at nangangailangan ng sapat na oras para makumpleto. Ang tagal ng oras sa ere ay direktang nakadepende sa taas ng pinanggalingan ng pagkahulog. Tinantiya ng mga siyentipiko na para makagawa ng kumpletong 180-degree na pag-ikot, kailangan ng pusa na bumulusok ng hindi bababa sa 30 sentimetro, 25 cm. Ibig sabihin, ang pagkahulog mula sa napakababang lugar, tulad ng sa isang maliit na bangko o simpleng pagbagsak mula sa kamay ng tao, ay lubhang mapanganib para sa kanila. Wala siyang sapat na oras para makumpleto ang pag-ikot, kaya't maaari siyang tumama ng hindi maganda sa kanyang tagiliran o likod. Kaya't nakapagtataka
pero mas nagiging ligtas pa ang pusa kung mahuhulog siya mula sa mesa kaysa sa silya. Ang lahat ay nakasalalay sa mga napakahalagang bahagi ng segundo na kailangan ng kanyang nervous system at mga kalamnan para magrehistro at umaksyon. Ngayon, talakayin naman natin ang isa pang kabalintunaan pagdating sa pagkahulog mula sa matataas na lugar. Sa unang tingin, mas mataas ang pinagmulan ng pagkahulog, mas mapanganib ito. Tama iyan, pero may limitasyon. May tinatawag ang mga veterinaryo na high-rise syndrome o taas gusaling sakit. Lumalabas sa mga pag-aaral na ang mga pusang nahuhulog mula sa taas hanggang ikapitong palapag ay nakararanas ng napakabibigat na pinsala. Pero ang mga pusang nahuhulog mula sa mas mataas na palapag mula sa ikapito hanggang sa ikatatlumput-dalawa ay madalas na nakaliligtas at kung minsan mas kaunti pa ang pinsalang natamo. Paano ito nangyayari? Ang sagot ay matatagpuan sa isa pang physical phenomenon, ang terminal velocity o bilis ng hangganan. Ito ang bilis kung saan natutumbasan ng air resistance o puwersa ng paglaban ng hangin, ang gravity. Kaya tumitigil na ang pagbilis ng katawan. Para sa isang pusa, ang bilis na ito ay umaabot sa halos 100 kilometro bawat oras. Ano ba talaga ang nangyayari kapag naabot na ng pusa ang terminal velocity na ito? Sa pagkahulog mula sa taas na 5 hanggang 7 palapag, inaabot niya ang limitasyong iyon. Nawawala ang pakiramdam ng pagbilis, acceleration. Ang kanyang vestibular apparatus o ang sistemang responsable sa pagpapanatili ng balanse ay tumitigil sa pagpapadala ng mga panic signals sa utak tungkol sa matinding pagbagsak. At sa sandaling iyon, ang pusa nagre-relax. Tumitigil siya sa pagpanik at lumilipat mula sa active maneuvering mode patungo sa tinatawag na gliding o planning mode. Ibinubuka niya ang kanyang mga paa at kamay ng nakalabas, ginagawang parang flying squirrel o isang buhay na parachute ang kanyang sarili. Ang posisyong ito ay nagpapalaki sa surface area na sumasalo sa hangin na lalong nagpapabagal sa pagbagsak at higit sa lahat, ipinapamahagi nito ang puwersa ng pagtama sa mas malaking bahagi ng katawan kapag lumapag. Sa halip na matalas na pagtama sa mga paa lamang, ang enerhiya ay sinasalo ng buong katawan. Ang huling elemento ng buong sistema ay ang perpektong balangkas ng katawan. Kahit na perpekto ang pag-ikot at pagbagal nila, malakas pa rin ang puwersa kapag tumama na sila sa lupa. At dito na papasok ang pinakamahalagang bahagi, ang mga paa ng pusa. Hindi lang ito basta simpleng paa, ito ay mga perpektong shock absorber. Ang mga pusa ay mayroong napakalalakas at maskuladong mga binti at ang kanilang mga kasukasuan ay may mataas na antas ng kalayaan sa paggalaw. Sa paglapag, hindi kailanman tuwid ang kanilang mga paa. Ibabaluktot nila ang mga ito sa lahat ng kasukasuan na nagpapahaba sa proseso ng pagbagal o pagpreno. Ito ay katulad ng paraan ng paggana ng suspension sa sasakyan. Ang enerhiya ng pagtama ay hindi pumipinsala sa buto, kundi ito ay sinisipsip at ikinakalat ng mga kalamnan at litid. Ito ang dahilan kung bakit nakakatalon ang mga pusa mula sa taas na ilang beses na mas mataas kaysa sa kanilang sariling sukat nang walang anumang pinsala. Ito ang pinakahuling touch sa kanilang sistema ng kaligtasan sa tuwing sila ay nahuhulog. Pero kahit gaano pa kagaling ang mga mekanismong ito, may isang bagay tayong hindi dapat kalimutan. Hindi superbayani ang mga pusa. Ang writing reflex nila ay hindi garantiya ng kaligtasan. Mekanismo lang ito na nagpapataas ng tsansa nilang mabuhay. Ang pagkahulog, lalo na kung sa matitigas na lugar tulad ng semento o aspalto, ay nagdudulot pa rin ng malubhang pinsala. Kadalasan, naaapektuhan dito ang panga
ngipin, baga, at ang mga binti at paa nila. Ang tinatawag na high-rise syndrome ay hindi nagpapawalang bisa sa batas ng pisika. Kahit pa mag-spread eagle sila pagbagsak mula sa mataas, maaari pa rin itong ikamatay nila. Kaya huwag na huwag tayong mag-eksperimento o umasa sa mitolohiya ng siyam na buhay ng ating alaga. Ang safety net o harang sa bintana ay hindi luho, kundi isang pangangailangang pangkaligtasan para sa pusa na nakatira sa apartment na lampas sa unang palapag. Ang kanilang superpower ay hindi nangangahulugang wala na silang kamatayan. Noon pa man, nasabi na natin na ang kakayahang ito ay hindi ganap na likas o dala mula pa sa pagsilang. Aktibong natututo ang mga kuting sa kasanayang ito. Inoobserbahan nila ang kanilang ina, naglalaro sila, nagpapagulong-gulong, at nahuhulog. Bawat pagkahulog ay maituturing na pagsasanay. Ang utak nila ay natututong iproseso ng mas mabilis ang mga signal mula sa sistema ng balanse, habang ang kanilang mga kalamnan ay natututong rumisponde ng mas mabilis at mas tumpak. Ito ay isang komplikadong kasanayan na may kaugnayan sa nerbiyo at kalamnan, kaya nangangailangan ito ng matinding praktika. Kaya naman, ang maliliit na kuting na hindi pa nakakapagpino ng reflex na ito ay mas nanganganib kapag sila ay nahuhulog. Ito ay muling patunay na hindi ito gawa ng anumang mahiwagang kapangyarihan, kundi resulta ng milyon-milyong taon ng ebolusyon at ilang linggong individual na pag-aaral ng bawat kuting. Ito ay isang husay na pinanday hanggang sa kasuktulan, hindi isang likas na himala. Nakakagulat, hindi ba? Ang pag-aaral sa kakaibang phenomenon ng pusa ay nagamit pala sa mga larangang hindi mo inaasahan. Ang mga inhinyero at mga eksperto sa robotika na inspire sa galaw ng pusa ay gumagawa ngayon ng mga robot na kayang mag-iba ng posisyon sa espasyo nang walang tulong o puwersa mula sa labas. Malaking tulong ito para sa mga robot na nagtatrabaho sa lugar na walang gravity o kaya naman ay sa mga baku-bakong lupain. Higit pa rito, ang mga prinsipyo na ginagamit ng pusa para magbago ng posisyon ay ginagamit din sa paggalugad sa kalawakan. Halimbawa, ginagamit ito sa pagpapaikot ng mga satellite o space station sa kalawakan nang hindi na gumagamit ng magastos na fuel para sa jet engine. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga panloob na flywheel at mga gumagalaw na bahagi, nagbabago ang posisyon ng isang sasakyan habang nananatiling zero ang total angular momentum. Kaya naman, ang pusa mo, nang hindi niya nalalaman, ay nagkaloob pala sa sangkatauhan ng ilang napakagaling na ideya sa inhinyeriya. Sa madaling salita, ang pagtuntong ng pusa sa kaniyang mga paa mula sa pagkahulog ay hindi isang milagro. Ito ay isang kamanghamanghang palabas na idinisenyo ng ebolusyon kung saan ang pisika at biyolohiya ang gumanap ng mga pangunahing papel. Nagsisimula ang lahat sa high-precision gyroscope na nasa loob ng tainga na siyang nagbibigay ng agarang utos upang kumilos. Pagkatapos, papasok sa eksena ang kaniyang sobrang flexible na gulugod, spine, na nagpapahintulot na hatiin ang katawan sa dalawang magkaibang bahagi. Sa pamamagitan ng batas ng pagpapanatili ng angular momentum, matalinong minamanipula ng pusa ang inersya ng harap at likod na bahagi ng katawan. Ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagtiklop at pagbukaka ng mga paa upang tuluyang umikot siya habang nasa himpapawid. At sa huling bahagi, ang malalakas at mabalikong mga paa na nagsisilbing shock absorber ang siyang sumisipsip ng impact mula sa pagbagsak sa lupa. Ito ay isang masalimuot, pinag-aralan at halos perpektong mekanismo, ngunit hindi pa rin ito ginagawang invulnerable o hindi nasasaktan ang pusa. Ito ay isa lamang patunay kung gaano kamangha-mangha at kasalimuot
ang mga nilalang na kasama nating namumuhay sa mundo. Pero ang talagang nakakamangha sa buong kwentong ito, hindi lang yung mismong mekanismo, kundi yung bilis at kung gaano ito ka-automatiko. Isipin mo to, sa tuwing nadulas o nahuhulog ang pusa mo mula sa likod ng silya, ang utak niya ay gumagawa na ng napakakomplikadong pisikal na kalkulasyon at ginagawa niya ito sa loob lang ng split second. Inaanalisa niya ang posisyon niya sa ere. Kinakalkula niya kung anong sunod-sunod na paggalaw ng muscles ang kailangan para mapaikot ang dalawang bahagi ng katawan niya na may magkaibang bilis at direksyon. At sinasagawa niya ang planong iyon agad-agad para masolusyonan itong problemang ito. Inabot ng daan-daang taon ang sangkatauhan. Kahit na mayroon tayong pinakamatalinong isip, kinailangan pa nating gumamit ng high-speed camera para lang maunawaan ito. Pero ang pusa, sinosolve niya ang problemang yan ng kusa habang nalalaglag lang siya mula sa taas na 1 metro. Parang wala lang. Hindi ba ito sapat na dahilan para bigyan natin ng walang hanggang respeto ang mga mabalahibong henyo na ito ng biomechanics? Kaya, alam nyo na ang buong katotohanan. Ang likod ng kagandahan at tila magik na galaw ng pusa ay ang tumpak na kalkulasyon ng physics at ang perpekto nitong ebolusyon. Ang perpektong sistema ng balanse, napakagaling na gulugod, matalinong paggamit ng law of conservation of angular momentum at mga paa na nagsisilbing shock absorber. Iyan ang sikreto sa superpower ng pusa. Hindi ito siyam na buhay, kundi isa lang na napakagaling protektahan dahil sa henyong disenyo ng kalikasan. Salamat at natapos nyo ang panonood ng video na ito. Kung tulad ko, mas lalo nyo ngayong nirerespeto ang inyong pusa, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel para hindi kayo mahuli sa susunod nating scientific revelation tungkol sa mundo ng mga hayop. At ngayon, ito ang mahalagang tanong ko sa inyo. Ano pa kayang superpower ng mga hayop ang sa tingin nyo ay karapat-dapat pag-aralan ng detalyado? Ilagay ang inyong pinakamatatapang na ideya sa comments at baka ang topic nyo pa ang maging basehan ng susunod nating video.